What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na nagbe-blink lang ang charging indicator. Kapag i-charge mo siya mga idol, ito po yung sakit niya. Ayan, saksak mo natin. At kung napapansin nyo mga idol, nanginginig ang pinaka-charging indicator at nakikita ang pinaka-kidlat. So ang sabi ng may-ari nito, kahit daw magdamag maghapon niyang isaksak, hindi daw ito nagdadagdag, hanggang ganyan lang talaga. Hanggang blink-blink lang po talaga. Ito po yung mga common issue ng mga Infinix mga idol, na kahit nagcha-charge nakikita mo yung indicator pero hindi nadadagdagan. Ang tanong, saan kaya ang sira at paano ito inaayos? So panoorin nyo po ang full video repair para matuto rin kayo kung paano ito ginagawa. Ayan mga idol, hanggang ganyan lang po talaga siya. Battery icon lang ang makikita at nagbi-blink ang pinaka-charging indicator. Ang model po pala nito ay Infinix Smart 6. So pwede nyo po ito i-apply ang video na to sa Infinix Tecno smartphone. So ayan, umpisa na po natin mga idol. Ito po yung mga common issue na kahit mag-charge siya or makita ang indicator pero hindi nadadagdagan. Ayan mga idol, buksan na po natin. At ayan, kung napapansin nyo mga idol, first time pa po ito ma-open. At ayan, dito na po natin baklasin sa ilalim. Ang may tama nito mga idol ay yung pinaka-charging pin. Ito yung mga common issue niya mga idol. So makikita natin na good pa ang saksakan, nagcha-charge pero hindi nadadagdagan. Kaya ang kailangan natin, palitan po natin ng bagong charging pin. At ayan, tanggalin natin lahat ng screw at mag-shoutout tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ayan mga idol, angat po natin. Ito po yung charging board mga idol. Dito po nakakonekta ang pinaka-charging pin. So ayan, angat natin yung pinaka-vibrator. So ingat-ingat yan dahil may wire po yan. Pwede po yan maputol. Ang mga ganitong charging board mga idol ay napakalutong po nito. Kaya madalas mga idol sa mga Infinix, lalo na kung hindi po siya Type-C, madalas po, madali po masira ang pinakasaksakan. Kahit mag-charge siya pero hindi siya nadadagdagan. So yan po yung mga common issue nito na kailangan talaga mapalitan para gumana. So ayan, gumamit po ako ng Amtic Flux at hot air, 350 heat temperature para madali po natin matanggal at maiwasan po natin ma-damage ang mga gilid-gilid dahil may mga parts din po yan, lalo na yung mouthpiece. So ayan mga idol, angat po natin yan. So antayin nyo lang po, madali po yan lumambot. So ayan, pag lambot na, pwede nyo nang iangat. Ayan, natanggal na natin. Sa mga gustong mag-DIY nito, kung wala po kayong hot air, wala kayong twister, wala kayong flux, pwede nyo po palitan ng buong charging board. So ayan, natanggal natin mga idol at ayan, diskartean po natin. So para madali po siya kumapit mga idol, maglagay po tayo ng tingga at flux. So ayan, sa mga ganitong problema mga idol, kapag ako gumawa ay dinadagdagan ko na talaga ng tingga dahil ang gagamitin ko dito ay hot air. So ayan, may mga tingga na po ang gilid-gilid at kapag nailagay na po natin yan, madali na po siyang kumapit. So ayan, at dahil nahinang na natin mga idol, ayan, linisan natin. At kung napapansin nyo, may mga tingga na nakaabang. So para madali natin mailagay ang charging pin mamaya. So ayan, marami tayong charging pin mga idol. At ito po yung ka-compatible niya. At ito po yung ilalagay natin. Ayan, parehas na parehas po sila ng paa. So ito po yung tinatawag na USB type, hindi siya Type-C. Next natin gagawin mga idol, kailangan natin mapatibay. Para mas tumagal pa siya, kailangan natin lagyan ng tingga ang pinakagitna para hindi agad mabiyak. Kasi madalas mga idol, lalo na kung ginagamit na naka-charge ay nabibiyak po yan. At ayan, maglagay po tayo ng tingga sa pinakapaan ng charging pin para i-hot air po natin mamaya at madali po siyang kumapit doon sa tingga na nilagay natin sa pinaka-charging board. At ayan mga idol, nag-apply po tayo ng flux. So kailangan nyo po ng Amtic Flux para hindi masunog ang pinakagitna. Dahil kapag wala pong flux yan ay sigurado ako hindi nyo na maisaksak pa ang charger kapag nailagay nyo na yan. Dahil nasusunog po yan, madali malusaw kapag walang flux. So ayan, 350 heat temperature at pasayawin lang natin mga idol. Ayan, so madali na po siyang kumapit. So ganun lang kasimple mga idol. So kahit hindi na po natin yan hinangan ay talagang nakahinang na po yan dahil po sa tingga na nilagay natin. So mas maganda kung hot air ang gamitin mga idol, mas tumibay pa siya. At ito po yung resulta ng ginawa natin. Ayan, hindi po nasunog ang pinakagitna niya. At tips ko mga idol, kaya po madalas nasisira ang mga ganitong charging pin lalo na kung nababasa po yan at babad at lalo na kung ginagamit ng naka-charge. So nahahatag po ang pinakagitna. Kaya dapat mga idol, iwasan yung mag-charge na nag-games or lalo na kung mabasa dahil madali po itong mahatak ang pinaka mga paa niya mga idol. Kaya doon po yan magsimula na hindi na magkakarga. Magulat ka na lang kahit magdamag maghapon, hindi siya makargahan. Meron namang iba nito mga idol, hanggang 1% lang, hindi tumataas. O meron namang iba, hindi na po full charge. So ito po yung pinapalitan. So pwede nyo po ito i-apply sa lahat ng model mga idol, sa Infinix, Tecno o
o any model mga idol, pwede nyo po ito i-apply ang video. At ayan mga idol, ibalik natin yung tinanggal kanina, yung pinaka-tip. At ayan mga idol, pwede nyo rin po yan hindi na ibalik. So optional po siya. At ayan mga idol, next natin gagawin. At tingnan natin kung mag-normal na ba siya, hindi na nagbe-blink, at kung nadadagdagan na ba siya. So ay nagmamadali po ang may-ari nito mga idol dahil sa oras na to, 3 cellphone puro Infinix po ang pinagawa niya. So ito po yung panghuli na ginawa ko mga idol. Lahat ng gamit nila sa bahay ay puro Infinix. So ayan, tingnan natin mga idol kung hindi na ba nagbe-blink, at kung napapansin yung mga idol, normal na po siya. So kanina paglabas pa lang ng kidlat ay magbe-blink-blink na ang taas, at ngayon steady na po siya. So may posibilidad na magiging okay na ito, at yan po yung pinalitan natin mga idol, at tingnan natin kung tested ba ito. So ilang minutes lang mga idol, ayan magbabalik po tayo, at after 4 minutes mga idol, ito po yung resulta niya. Nag 4% po siya. Ang bilis din po niyang mag-charge mga idol. Galing po ito sa drain dahil 2 weeks na daw po itong hindi niya napaayos dahil lagi siyang busy. At ayan mga idol, tingnan natin kung magbi-blink pa ba. At ayan, nagbigla po siya, nag 5%. So ibig sabihin fast charging na talaga siya. At i-on po natin at tingnan natin kung mag-charge ba siya na naka-on, dahil kapag ganito mga idol, meron pong mga unit na kapag ginawa mo nito at nagdidikit-dikit din po yung paa, mag-charge lang po siya kapag naka-off, at kapag i-on mo siya ay hindi po siya mag-charge. So shortage ang charging pin pag ganun ang nangyari. So ayan, tingnan natin, naka-on na po siya. At ayan, so mayroon po siyang password. So hindi ko na po hiningi dahil nagmamadali po ang may-ari nito. At tingnan natin mga idol, nagcha-charge po siya na naka-on. Ayan, lumalabas po ang kidlat. At na-solve na po natin mga idol. At napakabilis na rin po niyang magkarga. So back to normal na ito. At sana mga idol, nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema. At sana isupport niyo po ang ating channel. Huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong panonood.